din po kay Dan kasi grabe din po yung ginawa niya para maging successful po itong love team po ng Danjoy at sa suporta niya po. At yun lang po, at nilinaw ko lang po talaga na wala pong kasalanan sa akin si Dan at hindi na po ako nasaktan. If I wrote you a song, if I got every word. Ito kahit medyo ano na po ito kahit na personal na buhay ko na to, para na sa ikakatahimik ninyo. Sasagutin ko na po yan para sa inyo, lalo na sa mga supporters ng Danjoy. Diba? Kahit personal, pero isang beses ko lang ito sasagutin at hindi na ako mag-i-explain ng kung ano-ano. Sasagutin ko na yung tanong nyo kung totoo po ba o hindi. Yes po, totoo po yun. At ako po ay proud talaga. Proud at masaya po ako na yun, magiging ano na tayo. Magiging tatay na po ako. Kaya yun ang katotohanan po. So kung may tanong pa po kayo, hindi ko na sasagutin yan. Sinagot ko na po sa inyo. Wala na pong halong kalokohan o kasinungalingan. Yun na po yun. So, nangyari na yung pinakahihintay natin na kasagutan or statement, official statement ni Kalingap Dan. No, una, doon sa vlog ni Kalingap Rab, nagpaliwanag siya, nagsalita din si Joy, nagsalita din si Kalingap Rab. At dito nga nakita natin yung pagtatapos ng Danjoy. Nakakalungkot siyempre dahil halos isang taon nating napanood ang Danjoy. Nagbigay sa inyo ng kilig at ngayon ay yung iba ay nanginginig siguro sa galit dahil hindi pa rin makamove on at hindi matanggap-tanggap ang kinalabasan ng love team ng Danjoy. At yung iba naman ay wala namang pakialam, yung iba naman ay no comment. No, pero tayo nagko-komento as part of our reaction. At ang masasabi ko lang doon sa vlog ni Kalingap Rab, no, sa pagtatapos ng Danjoy at sa kanila pong pagpapaliwanag, lalo na sa clarification ni Joy Diwata, ay medyo nalungkot ako. Kasi parang although nagbibigay sila ng clarification, no, ng kanilang statement, parang may kulang. Sa totoo lang. Pero let's leave it like that. Sabi nga nila, kung hanggang doon na lang talaga, di hanggang doon na lang talaga. At igalang na rin natin kung ano man ang kanilang mga sinabi, kung ano man ang kanilang mga paliwanag, na dapat po nating respetohin na. Sapagkat naniniwala naman ako, nakilala nila ang bawat sarili nila at alam nila kung ano ang tunay na pangyayari. So tayo na wala naman dito para i-judge pa si Kalingap Dan o kung sino man o sisihin dyan o kung ano man ang masasabi natin kay Joy o kay Kalingap Rab o kung sino man ang involved dito sa issue na ito. At kung yung ating pong narinig ay naintindihan natin maigi, no, sa pananalita ni Kalingap Dan, ni Joy Diwata at ni Kalingap Rab, then let it be. Let it be. No? Pero alam ko na marami sa inyo ang hindi satisfied doon sa kanilang narinig at mayroon pa silang gustong malaman at gustong maliwanagan. Yung kapaliwanagan na kahit na nagpaliwanag na, parang malabo pa rin sa kanila at madilim. Hindi madilim sa kanilang paningin, kung hindi madilim sa kanilang pagkakaintindi na mayroon silang gustong makuha na kasagutan. Especially kay Kalingap Dan. Pero nagsabi na rin si Kalingap Dan sa kanyang separate na live na wala na siyang dapat pang ipaliwanag at kahit papano ay humihingi na rin siya ng kanya pong sorry or kung tayo man daw ay nasaktan. So malinaw na kung ano man yung iniisip natin, kung ano man yung issue, ay inamin niya na rin. No, kaya nga siya na humihingi ng paumanhin at sa mga sinasabi niya ng mga taong nasaktan. Kaya nga sa ating pong thumbnail, ang sinasabi ko rito ay sino ang tunay na nasaktan. Si Kalingap Dan ba? Si Joy Diwata? Mga sponsors? Tayong lahat? Sino ba? Sino ba talaga dito yung nasaktan? At bakit tayo nasaktan? Nasaktan ba tayo dahil nagtapos na ang Danjoy? Nasaktan ba tayo para kay Joy Diwata na kahit siya ay nagpaliwanag na hindi natin matanggap-tanggap? Sapagkat marami ang nagkokomento. Marami din naman ang lumalabas at umiikot dyan na nagsasabi na kahit na nagsalita daw si Joy, parang hindi convincing. Na para bang lumalabas na scripted pa rin ang sinasabi nila. Na parang lumalabas na wala sa puso ni Joy yung kanyang sinasabi. Na kahit na nagpapaliwanag siya na hindi siya nasaktan ni Dan,
na okay lang sila, no, na labas siya doon sa pribadong buhay ni Dan. Pero doon sa sinasabi nila ay hindi daw baka sa mukha ni Joy, yung parang sinseridad na okay lang siya. Sapagkat kahit na nagsasalita daw siya, sabi sa mga ibang komento, ay mababaka sa kanyang mukha yung lungkot. Na para bang gusto niya nang tapusin yung episode na yon ng Danjoy, yung pagtatapos ng Danjoy. Kaya nga marami ang nag-iisip na baka nga naman nasaktan daw si Joy. Pero wag na natin pag-usapan pa yan. Sapagkat kung sakali man na si Joy ay talagang nasaktan at apektado dito sa issue na ito, may mga tao naman na mananagot para dyan. Sapagkat hindi natin pwedeng lokohin, no, ang atin pong kapwa, especially lalo na yung nasa itaas, kung ano po talaga ang tunay na pangyayari. But then again, lahat naman tayo gusto natin ng matapos na ang issue na ito, makapag-move on na. At hindi naman tayo dito para i-judge pa ang bawat isa, especially si Kalingap Dan. No? Sabi ko nga nung sa akin sa live, ay natural lang na magkamali tayo, natural lamang na may mga bagay tayo nagagawa na gustuhin man natin o hindi, talagang nangyayari at nangyayari. Walang perpektong tao kagaya nga na sinasabi ko. Hindi pwedeng basta na lang natin i-pinpoint lagi si Kalingap Dan, ituro lahat sa kanya, ang kasalanan na ganito, na ganyan, pati breakup siguro ni Karil at ni Ding Dong, hindi na natin pwedeng ituro pa sa kanya o ibintang pa sa kanya. Sapagkat may kanya-kanya po tayong buhay. At pagdating sa pribadong buhay, ay hindi na po natin dapat pang pakialaman. Nagkataon lamang dito na marami ang nag-aantay ng kanyang kasagutan sapagkat involved sila dito sa Danjoy. Sapagkat mayroon silang mga pinagbabasihan na hindi dapat, subalit ito po ay nangyari. Dahil nadinig na natin ang statement ng bawat isa, especially si Kalingap Rab, si Kalingap Dan, si Joy Diwata, nasa sa atin na lamang po yan kung paano natin titimbangin. Kung ano po ang ating pong magiging desisyon, yung ating pong magiging kapasyahan sa ating mga sarili, kung pagtitiwalaan pa ba natin. Ito ay hindi naman pambabash kay Kalingap Dan o kung kanino man, o pagkampi man kay Joy Diwata. Ito ay sinasabi lamang natin yung ating pong saloobin, yung ating pong mga opinion. At ako naman, kahit papano, ay agree din na matapos na ito. No? Dahil kahit ako, napagdaanan ko na yan, yung mga ganyang klaseng issue, mas maganda talaga na matapos na. No, kung meron man kailangan pa nasagutin, o hindi pa tayo satisfied at may lalabas pa ng mga ibang statement pagkatapos nila maglabas ng kanilang mga pahayag, yun naman ang ating pong sasagutin kung kinakailangan. Kahit na nasaktan si Kalingap Dan, kahit na nasaktan si Joy Diwata, hopefully ay maging okay ang lahat sa pagdaan ng mga araw. Especially kay Joy. Dahil nakikita natin yung kanyang muka, mayroon sa parte ng ating puso na masasabi natin hindi siya okay. Marahil kaya siya hindi okay dahil sa pagtatapos ng Danjoy. Maaari din naman na syempre mamimiss niya yung kanilang mga pinagsamahan, yung mga eksena, at hindi ito yung inaasahan niya na pagtatapos ng Danjoy, na matatapos sa kontrobersya at matatapos sa hindi magandang istorya. Pero nangyari na yan, kaya nga siguro malungkot si Joy at sana maging okay siya. Na pagkatapos ng kanilang interview, no, pag-uwi niya sa bahay o kung ano man, sana ay maging okay siya at magpakatatag siya. At ganoon din naman kay Joy, na kung ano man ang kanyang kahinaan noon, ay maging mas malakas pa siya para sa kanyang magulang. Para sa mga taong naniniwala pa rin sa kanya sapagkat marami ang nagmamahal pa rin kay Joy. At ganoon din naman kay Kalingap Dan na sinasabi niya na patuloy niya pa rin din naman susuportahan itong si Joy Diwata. Huwag na tayong magturuan pa, tayo po ay matuto sa ating pong mga kakulangan o kung ano man ang mga bagay na hindi natin dapat ginagawa at may mga bagay na dapat po nating panindigan, especially pagdating sa pangako, pagdating sa tiwala, lahat po yan ay dapat po nating pahalagahan. Hindi man sa Danjoy, kung hindi sa ating pong mga pribadong buhay, ay pwede po natin itong mai-apply sapagkat malaki ang maitutulong nito sa tunay na buhay. Kaya kung nasaktan man tayo, sino man sa atin ang nasaktan, maghihilom din naman ang sugat. At alam ko na mas papatatagin pa tayo ng mga experiences na ito na atin pong nakikita at nararanasan. Yun lang. Maraming salamat po.